kailangan natin mag-ready ng mga pagkain kasi may nakikita akong malaking gulo. This is a war between the big countries na naman siya. No? So, maaaring affected ang Pilipinas this 2026. So, food is very necessary talaga. Predictions sa mangyayari, magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Wow. So, antabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Angat. Kikita na natin Nakaupo na ba siya? I can say yes. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So, way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nagli-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Siya ang nagli-lead sa atin. Kumbaga, it's a big crowd kasi siya. I don't know if it is a program or something to do with rally, pero sa nakita ko, nandoon siya sa sa taas sa gitna mismo. And she's speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya, pero she's leading us. Nag-predict na rin ako last year regarding with tataas yung crime rate, especially sa rape at saka yung sa sugal. Oh my gosh. So, So, ngayon, I'm hoping this 2026 is medyo maayos na tayo kasi sobrang stressful na talaga nangyayari, no? Abangan talaga natin, kailangan natin mag-ready ng mga pagkain kasi may nakikita akong malaking gulo. This is a war between the big countries na naman siya, no? So, maaaring affected ang Pilipinas this 2026. So, food is very necessary talaga and natural na naman ang mga kalamidad. Ang mga Pilipino ay sanay na talaga sa mga bagyong malalakas, pero ang kailangan natin ng paghandaan ay panibagong sakit na tatamaan yung mata. Yan, mata and then sa brain. So, it's something to do with pamamaga ng mata siya eh. Yan. So, yun ang... Is it deadly? Hindi naman, pero it's something to do with virus siya. Yeah. Anytime naman talaga mangyayari ang the big one. Pero, Lord, lagi ako nagdadasal, especially I have 2 kids, no? Hindi natin malalaman kung anong exact talaga na ano. Pero if you will follow or understand the lines, sunod-sunod na kasi siya. So, we have to be ready. Ang taas ng chances na mangyayari siya ngayon 2026. No specific date. Kasi talaga may ilalaban niya kung anong dapat niyang ilaban, no? So, syempre, hindi natin talaga mapipigilan din ang mga ibang taong bayan. May mga hindi sumusuporta sa kanya at may mga sumusuporta din sa kanya. Sara Duterte. Sara Duterte is very, talaga siya, strong woman. So, sa nakikita ko talaga sa kanya is hindi rin siya magpapapigil sa gusto niyang gawin. No? So, kung iisipin mo, we all know the fact that meron talagang conflict between the rivalry sa tinatawag nating politics between the two of them. Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nafe-feel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Sa nafe-feel ko lang. Si Cheese Escudero. Nothing much sa kanya. Wala ako masyadong nafe-feel kay Mr. Cheese Escudero. Senate President Tito Soto. Sa kanya, may nakikita ako, may nafe-feel akong sickness sa kanya, but it's upper part, so sa bandang ulo niya at saka dito sa tenga.
Yan. So, mas may concern ako sa kanya ngayon sa health niya. Yan. Sandra Marcos. Medyo komplikado ang nakikita ko sa kanya, no? Kay Sandro Marcos. Kasi meron akong nafe-feel sa kanya na controversy. Yan. So, abangan natin yan sa ngayon, 2026. So, A name that also lingers is, of course, Martin Romualdez. Oh my gosh, the smile. Oo. mahirap kasi I don't know kung pwede to sa on-air. Of course. Yan. Kasi may nagsabi na sa akin na wag ako or pinigilan ako predict or something to do with visions regarding with that. So, Why specifically on him? Why? Bakit? I don't know. Maybe because of the power? Pwede. Okay. So, because of the position. Pero may nag-warn na sa akin kasi na wag muna daw ako magbigay ng any statement regarding sa sa politics. Kasi way back, okay, i-share ko lang to. Binili na kasi ako ng pero I decline it. So, I'm thinking about myself and my kids. Way back, 3 years ago, 4 years ago. Yun, so they offer me a lot of things. So, house and lot, cars, yan. So, wala kang ibang gagawin kundi mag-aantay ka lang na ipapatawag ka nila. But kung tinanggap ko yon, exchange to that, hindi na ako pwedeng mag-read sa mga normal na tao na pumipila sa akin. So this is specifically former Speaker Martin? No, not him, okay. pero big politicians. Okay. Big politicians. What a so- revelation. What a revelation. Yeah. So, ayan, so... We respect Yes, yes. your Kay Madam Lenny naman, sa nakikita ko is napaka-firm din talaga niya. Magaan yung aura niya. So, nafe-feel ko sa kanya a mother figure, no? So, pag if in any case talaga natatakbo din siya, baka ilalaban din niya. The chances. 50 chances. Yes, This is a 50-50 chance. chance. All We, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Kay Marcos yung sinasabing dapat mag-alyansa ang pink at liberal kay Marcos. Yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa liberals, kiss of death para sa pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na president since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA Generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso, binawasan ng pondo niya
ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo.